Hello mga kagala, panibagong araw, panibagong vlog ko no, hehe. Ngayong araw mga kagala ay gumagawa ako ng isang special na pagluluto. Special na ihahanda namin magkakapatid para kay mama. Kasi kaarawan ngayon mga kagala ng aming mama. Kaya naman sa ayon ng aking nalalaman, ako'y gumawa lang ng banana cake para sa kanya. Kasi dito mga kagala sa amin sa Bicol, kapag agad-agad ay nakaisip ka na mag-celebrate ng kaunting bagay, ay hindi ka kaagad kasi makakapag-order ng cake dito. Maka-order ka man, hindi talaga pwedeng karaka-raka, aras-aras. Kaya naman ang ginawa ko na lang, gumawa na lang ako ng DIY cake para kay mama. Hindi naman kasi talaga maluho si mama kapag kaarawan niya. Hanggat maaari nga ayaw niya naghahanda, ayaw niya na nagse-celebrate. Pero dahil kami ang makulit at gusto namin kahit paano ipag-celebrate, kahit paano ang kanyang birthday bilang pasasalamat, dahil taon-taon siya ay nagbe-birthday. Kaya naman gumawa pa rin kami ng paraan para siya ay maipaghanda. Gumawa ako ng banana cake para kay mama at itong si Biel sa excited ay agad nang kumakanta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang galing naman talaga Nakakatuwa talaga siya mga kagala, kaya naman ang tuluyan kong matapos ang cake ay pinabayaan ko na muna siyang kumanta kasi talagang excited siya para sa kanyang lola. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Lola, I love you. O diba, sino ba naman ang hindi dyan maaaliw pagkaka-cute ang sweet-sweet. At pagkatapos ko magluto ay pumunta na rin agad ako sa bahay ni Ate Ling kasi dito kami magse-celebrate ng birthday ni Mama. At saktong parating na rin si Mama at si Ate Umi, ang ating celebrant. Meron ba natin? Wala na wallet ko. Hindi, tingnan. Saan ito? Meron pa yan. Ha? Meron pa yan. Sa reso? Wala kami nilito. Isilitero yung sakit din ang kanyang tuhod. At pagdating nga namin dito ay saktong tamang nagkukwentuhan lamang kami habang nag-iintindi si Ate Ling sa kanyang pagluluto. Hindi naman marami mga kagalang lulutuin namin, simple lang talaga kung ano lang ang meron kami dito. At tamang nagluluto si Ate Ling ng bihon at magluluto din siya ng pansit bato. At ito na nga, nailuto na rin niya ang kanyang mga rekado. At habang kami ay tuloy-tuloy na naghahanda at nagkukwentuhan at habang naghihintay kami ng ibang mga pupunta, hindi naman talaga karamihan mga kagala ang mga pupunta dito. Kami-kami lang pamilya. Ang mga kapatid ko ay hinihintay pa namin kasi wala pa sila, baka daw maya-maya pa. At ang mga bata ay nasa school pa rin, kaya naman siguro aabutin kami ng alas 4. At habang kami ay nagkukwentuhan, kami nga ay nagtatawanan sa aming mga napag-uusapan. Si Melia. Yan pa na kayo ng pao. Nagsuka na dyan. Ay, wala pa pala tayong plato at ano. Mag-iyaan. Sorry na lang, pauli-uli. At hindi rin naman nagtagal ay natapos na rin naming maihanda ang aming hapagkainan. Ayan, thank you Lord sa ika-73 birthday ngayon ng aming mama. At bago kami kumain ay nag-uumpisa muna kami mag-picture-picture bilang souvenir sa aming mama. Tingnan nyo naman siya, talagang game na game pagdating sa ganitong picturean. At habang kami nagpipicture-picture, saktong nagising na rin naman ang aming nanay Liti. Ayan, nanay yan mga kagala na Ate Ling. Nanay na rin namin kasi hindi naman siya iba sa amin. Saktong nagising siya, kaya naman kami nagsama-sama na mag-picture. At pagkatapos ay kumanta na kami ng happy birthday para kay mama. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Wish. Long life. Kung sana lumakas sa sumaring lite. Ay, ako mababuhay ni Mami. Mamaya mo yan, para maano. Nakaka-touch naman ang hiling ni mama. Oo mama, may awa ang Diyos. Babalik at babalik sa dati ulit. Agad-agad ang lakas ni Nanay Liti. Amen. Thank you Lord. Happy birthday ulit sa iyo mama. Sana inapasaya ka namin. Tara mga kagala, sabayan ninyo kaming kumain.
Si mama talaga itipong mababaw ang luha, pero alam naman namin na hindi lang siya nagpapahalata, pero nakikita din naman namin. Happy birthday ulit sa'yo, mahayaan mo sa susunod ay makakasama mo rin ng kumpleto ang iyong hinihiling. Ano yung galit mo? Kain po tayo. Birthday ni Madir. Pagkalasa. Nasintensyahan niya. Di ba nakaraos din? Saan pa galing? Ay, may nakaisip tayo ngayon. Tutuwing may mabalik. Dapat pala may ganyan ka ngayon. Ma-order pala ako yung Wala nga ako ng lianera. Yung sana gusto ko. Kaya gusto ng lianera. Para mataas-taas baga. Habang kami ay kumakain, saktong dumating ang mag-anak ni Manny at ni Bunjing. Wala si Gab kasi nasa school pa. Aba, may pa-brownie si Mayura. Sabi yan. Nauna na kaming kumain. Kaya na kayo. Ayun ba? Katok? Ha? Ayun ba ka? Akin? Kambing ang lahi niyan, Toy. Kambing daw baga yan. Sabi nga ko yung kipid. Ha? Sabi nga ko. Yun lang. Ha? Ano? Sabi. Order na niya. Sabi, in-order ko yan. Kayo po ako kipid. God Mura bless. lang. May tanong. Mura lang yan. Ba't kayo sa ano na? Hapo na. Dahil ikaw kayo naman ang makanta. Saan kayo na nabakod kayo? Kanta na kami. Wala yung panganay nilang anak nasa school pa kasi may pasok sila at habang kumakain kami ay dumating na rin si Auntie Bel, sinundo ni Argel. Ay na Lola Belia. Ay, Auntie Bel! Hello, Ante. Kumusta na? Para tayo nitong nasa asita. Malapit na kayo mag-birthday. Wala si kami din. Ay, wala. Baka hindi na yun. Namad na yun. Kagad ko. Si Auntie Bel mga kagala ay kapatid yan ng aking papa, kaya naman kapag may pagkakataon at presya at may okasyon dito sa bahay ay sinusundo namin siya para din naman siya makapunta dito. Tamad kasi siyang mag-aalis ng bahay kaya kung hindi mo pa siya kukulitin at susunduin, hindi talaga siya sisipaging gumala. Hindi din naman nagtagal ay gumayak na rin pauwi ang aking kapatid at ang aking pamangkin at ako naman ito dakilang tagapag-asar sa pinto. Nakakatuwa kayo siyang asaran ng ate ko. Birthday to you. Happy birthday to you. Napanood ba kayo ni yung Ay, baka na kami sa inyo, Ning. Sige, Ingat. Drive and ingat yung pagka-drive ha. Nasaan ang motor niya ni Bebe? Nato, Mel, hindi ko na napanood. Papunta na mo, ma. Sige, salamat. Salamat. Babalikan nga ni Argel. Ilang minuto pa ay gumayak na rin umuwi ang mag-anak ng aking kapatid na si Bunjing at si Manny. Kasabay na rin ni Ato Umi. Yan ha, mga bugong nila. Doon mo to inilagay yung bugong dito ni Bebe sa ano? Sa U-box mo. Malayan si Bebe. Tawa nga kami ng tawa dyan mga kagala kasi asar na asar sila sa akin. Kaya yan ang dahilan kung bakit minsan nagbibideo akong wala sila kasi allergy talaga sila. Kaya naman tawanan na lang kami habang ako ay nangaasar. Si Ate Umay hatid din ni Argel. Sige, salamat. Get, walang kahase-hase. Ayun na. Babay na kay ate. Si Ate Umay nag-uutay ng papalabas maglakad habang kinukuha ni Argel ang motor kasi ayaw din naman namin siyang papaglakad din. Medyo malayo din kasi. Alay, takbo din ang manok at gusto pang sumama. Siya naman pag-alis nila ay saktong pagdating din na mag-anak ng bunso kong kapatid na si Milvin at si Lamay. Ito na sila. Sila yung mga magulang ng dalawa kong inaalagaan palagi mga kagala ko. Oh, ang galing ni Bibi. Ano? Ay, ka ni Bebe. Ay, ang ganda ni Bibi kumanta. Salamat. Hindi kinakanta si Lola. Ngayon lang namin nakita yung video niya. Ayos ba ka kanta? Ang galing ni Bibi. Hilog mo. Sali lang. Puputo mainit yun. Tuwang-tuwa si Ervin sa pagkanta ng happy birthday ni Bibi sa kanyang lola. Napanood na kasi niya at nauna ko nang ini-upload. At habang sila ay kumakain, sa Auntie Bel naman ay bumisita muna sa bahay. Kasi sabi niya, minsan lang siya makapunta dito at makabalik. Nung last na punta kasi niya dito mga kagala, ay wala pa yung terrace. Kaya naman sabi niya, bago siya umuwi, ay dadaan muna siya dito sa bahay at sa bahay din ni Kuya Larry. Oo nga, no. Nakakawayan. Oo. Kaya nga. Dinidivisionan mo.
O, nung dating last na ano mo, wala pa ito eh. At bago magdilim, inahatid na rin namin siya pauwi. At nung pauwi, si Impid naman ang naghatid sa kanya. At syempre, hindi mawawala yung pabaon namin sa kanya at mayroong ding bigas. Bigay ni Kuya Larry at ni Ate Munay. Ganyan kami dito mga kagala kasi nung mga panahong si Auntie ay malakas pa at lagi siya may trabaho. Lagi niya kaming kinakalapa. Kaya naman ngayon, kapag may pagkakataon, unti-unti din kami palaging bumabawi sa kanya. At last na dumating ay ang mag-anak ni Ate Munay kasi maghapon silang busy sa kanilang pagpapaani sa kanilang palayan. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. Happy birthday ulit sa iyo, ma. Hanggang sa muli. Bye!